Kasi wala naman kami sa buhay that time eh. Kumbaga, dumating yung point hindi ako halos makakapag-college eh. Or kung may chance ako na mag-do-over, ano yung gagawin ko differently? Siguro, sa college, join more student orgs. You don't have to be just one thing all your life. If you're going to jump careers or anything, try not to forget yourself in the moment. Ayun. Welcome back to another Todo Talks. It's been a while since we've done this. Grabe, na-miss ko to. Pero, syempre enjoy pa rin naman namin yung mga guestings namin, street interviews. Pero ito yung mga na-miss namin eh, di ba? Yung mga na-miss namin. Anong masabi niyo? Na-miss niyo ba to? It's been a while, no? Oo. Tsaka feeling ko, hindi na tayo sanay. Si Harry nawawala na sa frame. parang gano'n. Nawawala na sa shot eh. Naninibago ako eh kasi hindi naman sa pagmamayabang huma-high-tech na tayo. May nakita ba sila dito? Ganito Nakita ba nila Hindi sa pagmamayabang may mochi eh. Hindi sa pagmamayabang, walang podcast na may mochi sa gitna. Tsaka may isa pang bago. May bagong guest tayo. Ano yun Pakilala ko naman. Oh my God. Hi, I'm Quix. I don't know what to say. Your name. Siguro, ano bang pinagkakabalan mo sa buhay ko? Yan, para makilala ka naman. Bakit sa dami si Quix ang in-invite natin? Bakit? I mean, I just happened to be here. Padaan lang. Happened to be here. Tapos hinila lang nila ako. So, ayun. Pero hi, I'm Quix or Denise Quico. I'm a junior product designer at Coco Milk Studio. So, yan. May lalabas dito na. May lalabas siya. Ganun. Sino nga ba ulit si Si Jan Jan. Coco Milk Studio. Binanggit mo baka naman. Shout out. Shout. At saka, ang bago, on-site tayo. Yes, sir. Yung mga Todo Talks natin, madalas nasa online lang eh. Tapos, minsan bumibitaw pa yung wifi ko kaya wala nang bibitaw. Wala nang bibitaw. Mahirap mag-lag pag ganito pala. Siguro mabulo na lang tayo. Pero yan, nakakatuwa na first time natin gagawin na magkakarap tayo. Okay. Diba? Ngayon lang tayo nakita-kita sa totoo. Yeah. So, sa mga nag-aabang before ng mga ganito. Sa dalawa yung nag-aabang. Dalawa lang. Dalawa lang. Si mama ko yun. Si mama sure yun eh. Sabi, oy, nag-upload na kayo. Mama ko rin yata isa. Tatlo pala. Yung nanay ko hindi nakikinig. Obvious naman eh. Obvious yun eh. Sa TikTok siya eh. Sa TikTok. So, sa mga nag-aabang ng mga ganitong episodes, no? Antay-antay lang kayo kasi yun nga, may mga surprises kagaya nung for sure napanood na nila. Nagko-cover na kami ng mga schools, di ba? Nagpi-feature na kami. Sabi na nakala namin kung ano-ano lang to dati, tapos ngayon naiimbitahan Sana na-enjoy nyo yung episode sino magtitiwala dito? So, di ba? Nagpi-feature na tayo ng mga schools at may mga paparating pa. Of course, mga celebrities, ex-politicians. So, nakakatuwa. Kaya medyo hindi lang tayo nakapag-upload ng mga ganito. But of course, hindi natin naalisin yung mga ganitong type ng episode na sana may natututunan sila, di ba? Sana. Yung nanay ko nagla-like lang, pero wala namang. Like. Tapos feeling ko Tulfo na. Ba't Dadala siya. Nakasubscribe kasi ako dito eh. I-like ko na to. Ayun, may bago So, pero para makinig na yung mama mo, ano bang topic natin today? Ano pag-usapan natin? Napagod na si Pat sa intro. Yeah. Magandang comeback to ng episode natin and for sure, interesting rin yung topic natin. JD, ano bang pag-usapan natin today? Alam mo, dahil nandito si Quix, hindi naman related. Yung pag-usapan natin career shifting. So, madaming mga nakasalamuha tayo na parang mga, ano yung work mo dati? Dati, ganito ako. Ngayon, ito na ako. Parang ganyan. So, pag-usapan natin siya, di ba? Sige nga, so mag-share muna tayo. Alam natin, merong career shifter dito sa atin, di ba? Ang dami. Parang lahat yata. Lahat na tayo. Sige, so to give more context, no? Ikaw, Barry, let's start with you. Ano yung una mong career? Tapos parang nasan ka na ba na? Siguro para lang. Sobrang dami. Mamaya ka na pala. Or siguro para maganda lang din. Career shifting is in parang in a context na talagang
from ito yung job mo before nag-shift ka industry no, or pwede rin natin sabihin na ito yung tinapos mo pero mas interested ka dito. Kasi still tama, diba? So sige, yun naman. I believe na may mga experience tayo na ma-share natin. Siguro una natin si Sir Patch. Si Sir Patch. Dito malalaman niyo rin ba't si Sir Patch. Sir Patch. Experience ko, of course, at unang-una, nag-shift ako ng course. Talaga? Hindi ko alam yun Oo nga, parang... Oo nga. Ang nila nalaman. Hindi ka nga alam saan ka nag-aaral eh. Tatanong pa yan kanina. It's a time na nagre-record tayo para pinapastas mo. Go. I started, so nag-college ako sa ADMO. First Admo. Ano yung Admo? Baka kasi hindi nila alam. Ano yung ad? Admo? May school mong gano'n. Admson. Ano yung Admo? Ateneo de Manila. So, yes, sir. Doon ako nag-college. So first course ko is Communications Technology Management. Hindi ko alam yun. Oo nga. Pag mahaba yung course, mas pang matalino yata. Di ba? Sabi ng mga audience, kanina pa 3 minutes na, hindi pa nasasabi yung career shift. Sabi naman ng isa, pang matalino, law school? Med school? Maikli lang yung law school. Sasabihin niyo ito. Okay, sorry. Go. Communications Technology or Comtech for short. Mm-hmm. So, ano siya, medyo corporate side of things, puro branding, marketing stuff yung inaaral. Ganda. So, I realized na maaga pa lang na it's not for me. Talaga? Anong year ka nag-shift? Second year. Right after ng second sem ng first year ko. So, may friend ako na inaya ko. Sabi niya, ano mo, parang gusto ko talaga mag-business. Sabi niya, parang entrepreneurship talaga yung path ko, ganun. So, mag-shift ako dito sa course na to. Baka gusto mo sumama, ganun. Ako naman, parang, hindi ko pa alam saan ako pupunta, pero ang alam ko lang, ayoko dun sa course ko. Ang alam ko lang sa sarili ko na, hindi yun para sa akin. Okay. So, parang willing ako to try everything na mag-present sa akin. So, sorry, sundutan ko lang yan, Pats. Nung alam mo na hindi para sa'yo, pero meron bang a certain situation or parang circumstances na bakit ka biglang hindi to para sa akin. May ganun ba? Parang trigger point na hindi. Kasi kunwari iniisip mo na siya na parang hindi ako masyado na dito. Tapos biglang eto yung pagkakataon na to na okay, confirm dito para sa akin. May ganun ba? Or Oo. Well, siguro aside sa mga ginagawa, kasi mga marketing branding, alam ko parang hindi ko kayang gawin, gano'n. Or parang hindi ako magaling. Parang hindi ako gagaling dito. Yun yung na-realize ko. And, wala sa puso. Wala sa puso, gano'n. So, doon ko na-realize na parang kailangan ko mag-shift. Although hindi ko pa alam kung saan. So, sabi ko, bahala na. Bakit sa ano? So, sabi ng friend mo, gusto ko talaga mag-business, mga gano'n. May na-hit din ba na? Ikaw din ba? Parang may inkling ka na before na trip ko din to. Given na sinasabi mo na any naman okay ka, pero bakit parang tama yun, mate. Ang initial thought ko talaga na parang gusto ko mag-technology. Parang technology related. Ganon. Pero nung una talaga takot ako kasi alam ko hindi talaga magaling sa programming. Kasi programming equals technology dati. So, merong course. Ano ba yun? Parang kasi dati magaling ka lang mag-edit ng multiply mo. Hindi, kasi dati hindi ko alam yung multiply. Unang masok mo din. Pag magaling ka na yung Facebook, yung ano mo, Friendster mo, ay pang IT ako. Mag-IT ako. Hindi na alam yung Friendster. Nakabuta na yung Friendster. Nakabuta niya ba? May marking ganun. IT na to. Pagdating mo, programming mo, ganito ba ito? O kaya yung parang, nagko-computer games ako. Di ba? Hindi naman sa pagyabang, no? And 3-on-1 yung Counter-Strike. High level na ako sa ganito. Pagpalo ng IT yung, it's not for me. It's not for me. Hanggang games lang pala ako. Pero yun, na-realize ko na parang gusto ko mag-double into tech. So, ang available na course sa Ateneo is MIS, Management Information Systems. So, yun yung una ko na nakita. Na parang maganda to, parang gusto ko mag-shift dito. Yes. Tapos, fun fact lang, pinag-validation exam ako. Sa calculus.
So parang, sabi ko, ay, na-take ko na po kasi yung calculus eh. Ay, hindi, magkaiba kasi ng course code eh. Para sa MIS to. Para sa lipat. Magkaibang department kasi yun sa atin eh. So, ako yung Comtech kasi, School of Management, yung MIS, Science and Engineering. So magkaiba. So magkaiba, kahit same lessons, so I think yung mga problems dun sa calculus na yun, yung mga problems na binibigay sa estudyante para i-solve mo. Different. Ibang context, gano'n. So parang kailangan mo pa rin mag-validation exam. Sabi ko parang ayoko na eh. Okay. So thankfully, merong isa pang course na tawag IT Entrepreneurship. Na doon mag-shift yung friend ko. Tapos, sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung IT Entrepreneurship na yan? Sabi niya, merong programming pero konti lang. Konti lang. Sinentahan ka na. Ano talaga to? Parang business talaga. Tech business. Gano'n. Parang sinailstock ka sa IT. Parang, sinailstock ako. Sabi ko, sige. Tapos, sabi niya, walang validation exam. Yun kasi na. same department Yun yung selling point. 50% off. Parang since entrepreneurship siya, nasa School of Management pa rin siya. Gets. Kasi yun yung focus eh. So, sabi niya, hindi ka na mag-e-exam. Sabi ko, ay di. Sige, ano pa to? Pirma lang form. Ano pa to? Hindi na patagal natin. Pero, may libre ng fries. Hindi ko alam, pero happened to be one of the best decisions I've ever made. Diba? Yes, sir. So, yun. I could say. Yun. Pero hindi nagtapos doon, of course. Pagdating ko sa ITE, hindi ko naman alam yung magiging career ko. Hindi ko naman alam na magiging product manager ako. So, it took a lot of, of shifts. Na ang dami kong tinry. Nag-UX research ako, nag-project management, nag-program management. Hanggang sa na-introduce niya ako sa product camp. Tama talaga ba? Kaya pala siya nandito. Yun na yun. Yung story. Malaki ang utang na loob ko kay Quicks. Kasi, startup nila yun before. Sila, si Flint. Diba? Si Flint. Startup nila yun before. Sabi niya, hindi mo pa rin alam gagawin mo sa buhay. May konting panghusga pala. Oo, medyo may konting panghusga bago ang tulungan mo. Medyo may pagbabanta na eh. Ganun ba? Graduate na tayo. Parang ganun. Kaya sabi niya, try mo yung product management. So, yun. Led me to here. Nakilala ko kayo, di ba? Yes, sir. Ako, gusto ko lang na nag-agree ako dun. Kaya ako nag-agree na sabi niya na parang ito yung best decision niya. It's not because tech yung pinili niya, but more on yung evidence ngayon, yung nangyayari kay Pats ngayon sa career niya. Kasi kung hindi siya nag-shift, I mean, I don't know, di ba? Butterfly effect naman yan. Pero at least, yun yan. Kumbaga, makikita natin yan. Maglalagay ako ng butterfly. Makikita. Definition. Lumalawak na yung vocabulary mo. Napanood mo lang sa movie. Hindi, YouTube. Saan man narinig yan? Nakaba naman noon, Wala akong TikTok. Sa shorts. So, ayun, makikita mo naman yan. Talagang okay yung takbo nung niya. Thanks. Tsaka maganda, dagdag ko lang. Parang hanggang nung naging product manager na ako, hindi pa rin natapos na parang sabi mo, parang na-realize ko na, parang gusto kong parang gusto kong i-pay it forward, gano'n. So, sabi ko, parang gusto kong magturo, gano'n. Parang gusto kong bumalik sa Ateneo, baka may opportunity na magturo. So, yun, tinake ko naman yung opportunity, thankfully, na-approvean naman. So, ayun, ngayon, part-time lecturer na ako sa Ateneo. Teaching product management pa rin. So, very, very lucky. So, iba na naman, Parang another shift na naman sa career. Kaya yung mga schools dyan di pa nag-offer. Baka gusto nyo explore yung subject. Yung subject, yan. Pwede ka makatulong yan. Consultant. Well, that's a great story. Yeah, oo nga eh. And parang I feel like, walang conviction yung statement natin. Hindi, inisip ko, parang ang dami din na ganun eh. Kasi parang, pagka-estudyante ka talaga, kadalasan naman, you would go into a subject or a course na parang, gusto ko to, pero parang middle of the year, or middle of the school year. Biglang mo ma-realize, di ba? Kasi sa akin, tingin ko normal yon. Yung di ba,
siguro hindi normal na 10 years ka na, pa-ship ka pa, di ba? Baka, pre, ayusin mo na, parang, ito, inaanak mo. Sabi ng inaanak mo. Inaanak mo. Anong ma-recommend mong course? hindi, di ba? I mean, maging kaklase mo tong ano ko, ha? Parang ano to? Engineering daw ba? Diba? Yun yung, kumbaga sa akin, meron, alam naman siguro ng tao yun. Alam naman nila yung ibig ko sabihin na normal siya kung medyo may mga konti kang doubts doon sa ano mo or mag-shift ka and whatnot. Kasi in the first place, 'di ba, hanggang sa ilang taon ka nga hindi mo pa rin sure yung takbo ng buhay mo minsan eh. Tama. 'Di ba? What more yung mas bata ka. Tsaka pag de-decide din ka, before K-12, kailangan mo mag-decide sa course mo, na career mo. 15 years ako old, ng diba? college. Ano bang alam mo nun? Saan ka na ba na-expose nun, diba? Kaya sabi ko, di ba, yun nga yung ano mo eh, yung correlation mo sa college eh. Oh, galing ko mag-ano ng friends. Doon lang sa magaling na subjects. Di naman sa pagmamayabang, alam ko yung pag-scroll ng mouse, yung ano. Di ba, parang ganun. Ay, nakapag ano ka na, movie maker ah. Yeah. Hindi na alam ng normal na tao. Multimedia na. Pang-IT ka na. Pero pagdating mo doon, ay, ba't ganito? Hindi ganito. Ibang-iba. Ibang-iba. Sir, baka naman. Nakikiusap ka na kagad, di pa sa? Hindi, totoo. Yun yung point. And actually, ang galing nga na doon pa lang, I admire those people na merong courage na mag-shift doon pa lang sa pag-college nila, di ba? Kasi yung iba, invested na ako 2 years pare. Nakapag 1 year na ako. 3 years na lang, graduate na ako. 2 years na ba? Yun yung mahirap. Tsaka I think, a big subtext nung pag-shift ng career. It's really, kailangan may tapang eh. Diba? Kailangan may tapang risk talaga siya, risk talaga. Ito talaga yung gusto ko. Kailangan, alam mo yun, may ganung, yun yung malaking bagay. Madali lang mag-shift eh, pero mahirap may conviction dapat yung decision din. May tapang, tsaka meron ka ng vision. Kasi, mag-ship ako, ayoko ng ano eh. Tapos pagdating mo, ayoko rin pala, mag-ship ulit ako. Kaya may vision na sinasabi na. Kasi kay Patsa, parang hindi ko trip to eh. Ito, okay, good Saudi. Sige, let's shift gears a bit. Nax, kasi shift naman eh. Ikaw naman, like, ito, pag-usapan natin yung kay Pats na parang before school, or during college pa lang, parang ayoko ng course eh, etc. eh. Parang, pero ikaw, alam ko, ang dami mong pinagdaanan na, not necessarily course, but nung nag-work ka na. Diba? Tama ba? Nag-ano ka eh, diba? Nag-shift ka from tech to, what do you even call that? Hospitality? Kasi, pwede. Kaya, F&B. So, kwentuhan mo naman kami. Bakit ganun? Pero bago yan, sorry. Nandito na yung grab. Okay, so, hindi pa to sponsored, pero darating yung panahon na maging sponsored to. Tingnan mo. Sobrang random, tapos dahil ng pagkain. Biglang dumami. Hindi sa sabi namin kanina, sana may mag-sponsor. Totoo, may dumating na pizza. So, thank you po. So, tuloy naman natin yung kwentuhan eh. So, enjoy nyo lang. Pero sige, bigyan natin sila ng konting dito. Ano ba tong food natin? Saan ito nabibili? Yun, not sponsored, pero baka naman. Di ba? So, this is from Tetsuo. Kung taga Ateneo ka or kung taga Makati ka, malapit ka sa poblasyon, you probably know about Tetsuo. Sobrang sarap ng food nila. One of the legit karages out there. So, I got karage, tsaka yung soba noodles nila, cold noodles. Yan. Tapos, what about you guys? I got karaage din. Yung sancho, the citrus and pepper. Super good. Not that spicy, but pretty peppery. Sobrang with sarap. birthday noodles. Parang sobrang sarap ng Quicks. Grabe. Noodles. Ako, chicken lang. So, hindi ko kaya explain kung paano in-explain. Ako chicken basta lang din. Masarap to. Kasi yung... Basta masarap to. Okay. Saan na ba tayo? Yung may question ka sa akin. Pero, actually, JD, ngayon about to answer, nung tinanong mo yun, hindi ko pa rin talaga siya masasagot. Well, I'm about to answer your question, pero I just realized, mas gusto ko muna itanong to, correlated dun sa nangyari kay Pats. Kasi, si Pats, he shifted to another course. Yeah. Pero, ikaw, instead of shifting to another course, nag-shift ka na mag-go na employee, nag-work ka na, di ba? Mauna ako. Balik tinanong kita, tapos tatanungin mo na lang. Hindi naman. Ganun yung mangyayari. Ba't parang na-offend? Ba't parang ang nipis? Naghahanap lang ng issue. Hindi, tama eh. Yung sa akin naman,
Well, so alam mo yung mga pads na sinasabi mo na, nung tinatanong ka namin kanina, may time ba na, alam mo na, ito na yun, ayoko na. Parang kailangan ko na mag-shift. Nangyari sa akin yun, 3rd year ata ako. Third year. So parang nagsabi yung professor. So yun kanina, 2 years ka na invest. Siya pala yun. Hindi, nasakto. Sabi ng professor ko, yung mga tao dito kung tingin nyo hindi para sa inyo yung chemistry or tingin nyo nahihirapan kayo, baka hindi para sa inyo to. Tapos parang ako, parang yun yung, kasi parang katulad ng sinasabi mo kanina, yung pagka, nang ganito tawag dito, Friendster, ganun, testy. Pwede na akong mag-programming. Akala ko yung chemistry dati, puro stoichiometry lang. Ang galing ko sa stoichiometry Pero yung pala yung professor mo, no? Nakainom lang. Yung nahirapan. Hindi. Tapos tinake mo siya as, Hindi, magaling yung professor niya. Sobrang magaling yung professor. Yun, so, chem ako dati. Took me 4 years. Actually, wanted to, same lang din. So, mag-business. Nung 4th year na ako, kinuha ko yung mga subjects na kailangan, etc. Sabi ko, mag-shift ako sa course. Hindi na ako pinayagan. Sabi nila, 4th year ka na eh. Mag-maximum residency, So, parang ako, ang gagawin ko. Hindi, alis na lang Saan ako. ka ba nag-take nun? UP. Pizza pala guys. Ako na buminyan. UP. Hanggang 4 years lang talaga pwede mag-stay. Hindi, actually, ang daming mga 8 years, 9 years nandun pa eh. Tapos parang ako, matataas naman po yung mga records sa anyway. Ano reason? That time? Ayun nga kasi, Hindi mo na 4th year pinush. parang ayaw mo na. Like, oh well. Yun, so nag-decide ako, gusto ko naman talagang mag-business. I'll try and do something na lang, parang ganun. Ayun, yun na yung, here we are now. Pero, paano ako nakapuntang tech? No. Bago muna dun sa makapunta ka ng tech, pero nung time na umalis ka, pinapursue mo na ba yung business? Or nag-isip ka muna na mag-work muna ako para may pang or may ginagawa ka na on the side, kaya talagang decided ka na hindi ito para sa akin? Oo, galing mo Galing din sa mga tanong mo, bro. Matalino ako eh. Ayos Matalino ako eh. Oo, tawag dito. Nag-ano ako nun. Hindi ko alam yung province. Yung jargon. Nanay ko sa tatay ko. Dalawa yung probinsya na. Anyway, nag-ano ako. Nag-networking ako dati. College pa lang ako. MLM, legit. Talaga? Convince ako doon, fix. Anong binibenta niyo? Pero solid kasi yung product eh. Solid kasi yung product. Parang, yun, mga kape, mga Sabon. Hindi, tsaka yung tawag doon. Supplements. Tapos parang, as in, galing pa Switzerland yung mga, mga ganun eh. Papayas ka. So parang, solid So, Tapos Switzerland bar explain Canada. sa'yo. Yung science eh. Tapos bakit wala siya sa merkado? Oo, kasi gusto namin. Ganun Gusto na. sila Same yung ba kayo? mga Same ba kayo ng company? Hindi ko na-disclose. Talaga? Galing ako sa pinanggalingan mo. Tapos 3 pa. Power ba? Power. Yeah, power. Ayun, anong follow-up question mo doon? So yun ang parang masabi mo na nagbigay sila silver lining. Kaya parang okay ka umalis. I mean, enjoy mo yung grind or doon. Hindi, mas namulat ako, I guess, na may possibilities pala na parang business. Yeah, still siya nagbigay sa'yo na yun yung ginagawa mo on the side na parang ito na lang. Ganun. Tapos yun na, parang ano na siya, na-unlock na yung kumbaga nabuksan na yung Pandora's box na pwede yun. Tapos na-realize ko, moving forward, parang gusto ko palang mag-tech. Gusto ko sa tech field. Kaso, ang problema, wala, chemistry, dropout nga ng chemistry. So parang wala akong talaga. So ang ginawa ko, nag-aral ako ng programming. So parang yun yung unang pasok. Yun, tapos yun na, programmer for a year, tapos shift na to project management, product management. But what made you shift into product management? Hindi yung parang, kasi yung usual route, parang programmer ka, tapos IT manager, and then... Alam mo, nakakatawa, kasi yung first job ko, sa isang startup eh. So parang programmer ako for a year. And feeling ko talaga, sobrang di ako magaling na programmer. Kaya parang ginawa nila sa akin, mag-project manager ka na lang. Parang ganyan. And na-realize ko yung product management, gusto ko pala. Kasi parang it's the closest to owning your own business. Kasi parang ikaw yung nag-iintindi paano kikita to, paano ko i-design. So parang ikaw nag-call ng shots. Oo. So parang yun doon ako na in love. And ikaw pa nagtitake ng hit ng client. At ng boss mo. Ikaw lahat di ba? So, makes sense. Yun. Now, sa'yo,
kasi nagkukwentuhan kami kanina, no, sa nag-iba-iba ka ng mga tasks, di ba? So, excuse me, ano yung mga, sorry, busog na, sarap no? Sensya na yun, naturalan lang, no? So, ano yung mo? Ano yung sa'yo? So, context ko naman, straight out of college. Actually, even before finishing pa, nagpa-product design na ako. So, parang, obviously before you go product design, you probably already have an interest in graphic design or illustration, ganon. So, parang for me, nag-transition yun into an interest in designing apps. Parang getting into the tech industry kasi okay siya eh. So, ayun. So, bago pa matapos college, nagpa-product design na ako and everything. Pause muna, Quicks. Can you give us a brief explanation? Ano ba yung product design? Piling na-realize ko, ikaw yung first namin guest na product designer. Yeah. Okay. Wow, how to explain product Just design? explain. That's okay. Pero the easiest way na I can explain it is, kumbaga like designing apps, designing digital technical products. So for example, Facebook, parang sino ba nagde-design nun, sinong nag-iisip ng features and everything. So yun, yung mga ganun, yung mga... Parang kayo yun, kami yun. Yung mga nag-iisip ng features nun, tapos nagde-design and everything. And when you say design, as in yung itsura niya? Itsura, the function, ayun. So, what I learned while I was, parang doing it in practice is that it's not just pretty things. Like it involves a lot of problem solving, which I felt good about because like, oh wow, cool. May psychology. Meron psychology. And when it comes naman to product design, ang parang pinaka-psychology niya dun is UX or parang user experience. Kumbaga, like when you're designing, you have to think about the people who are using your product. And it takes a lot of, research, empathy, ganyan-ganyan. So yun, product design. Alright. Thank you for that. Sige, sorry. Can you continue dun sa... Ayun, okay. Sige. So, ayun. So while I was doing internships, freelance projects na mostly UX, UI, yun nga, product design, basically, web projects, ganyan. Ginagawa ko lang kasi okay siya. Tapos I felt like I was skilled enough with it, diba? So, ayun. So yun, so mostly yun yung ginagawa ko until such a time na I got invited to join a startup. Pero during that time, ang dami na rin nilang product designers on the team. So, ayun. So I ended up doing product operations naman, which is still under the field of product, but not exactly design. It's parang design tangent. Product preparation? Operation. Product operation. So, para siyang yung behind the scenes. So, when you're doing product design kasi, typically, the way it goes is, you do research, you identify the problems, you figure out the solution, and then you design everything that goes into it. May persona pa ba ganun? Oo. Creative Usually, oo. Pagdating ko dun naman sa company, na siya, obviously meron na silang product, they already have their personas and everything. Kung magda-design pa ng other features, ganyan-ganyan, parang it's an additional thing, but it won't really stray away too far. Ngayon, in my case, yung job ko naman dun sa product operations was to make the experience more seamless for the team. So, hindi siya like for the users particularly, pero parang how do we improve yung experience namin doing the operations inside the team. So, ayun. So, yun yung main job ko nun. Question, but before you, what made you decide? So, parang, it's going to be definitely not the original path na gusto mo. And I'm sure parang as a designer, I want this, I want to grow into this career. Pero what made you decide na, sige nga, try ko yung product operations? Okay. So, actually, bago ko kinuha yung job na yun with the startup, I was also getting hired at a different startup for an actual product design position. Okay. So, at the time, I was choosing between an internship as product operations versus a full-time job as a product designer. So, full-time versus internship? Oh, full-time versus internship. So, parang, obviously,
parang, obviously, it would have been better for me to go for the full-time, right? Like, product design. Kasi yun na yun eh. Doon na talaga pupunta yung career ko eh. Kaso, I took a chance on product operations because of the people inside that startup. So, parang sila yung, kumbaga, like, if you were a product designer, you would wanna learn how to do it. Mentorship under yung them. habol. Oo, mentorship naman yung habol ko doon. Pero you went into product operations with the thought of, babalik din akong product design afterwards. May ganun bang intent? At the time, no. Subok lang to. Oo, ganun ba siya? At the time, no. Parang I was really open to trying it. Kasi when I was doing my product design stuff, doing case studies, ganyan-ganyan, working on projects with people, one of the parts na I really enjoyed doing was really the thinking work behind product design. So yung parang figuring out the processes, yung pag-ayos ng operations, ganyan-ganyan. So parang hindi ko pa alam noon na merong ganong opportunity na, you can kind of focus onto that aspect within product design. So when that opportunity came along, I was like, oh, sige, try. And also the mentorship seemed like it was gonna be good naman. Tas, ayun, they were all product designers. They also made me design things naman. Right. So for me, it was a pretty good opportunity. It led to becoming my full-time job naman eventually. After classes, after college. And now, you're doing product design ulit. Yes. Got it. Bumalik naman ako ngayon sa product design. Can you, so syempre nag-shift ka, ano yung natutunan mo na nagamit mo now? Na, buti na pala, nag-try ako ng another post. Kasi na-apply ko na siya. And then, like, if you could compare like the before and after. Kung hindi ko alam to. Parang the before and after, ano na yung parang alam mo na now? Na na-apply mo sa product design context. Well, I feel like, pagdating kasi sa operations, or parang product operations, it's so back-end So, yung experience ko nun, ang natutunan ko naman dun is how to actually build things in the back-end. Hindi like programming-wise, pero naaral ko kung paano mag-Zapier, mag-Webflow, mag-ganyan-ganyan, which are all very important skills na parang ngayon, if my clients now at my job asked me to like, hey, can you build me a platform where all of these platforms are connected, where all of these websites are ganyan-ganyan, kaya ko na siya gawin. Boom. So, in fairness, useful naman siya. Like, kung hindi ko siya nagawa, sigurado puro design lang yung alam ko. And I wouldn't have been more of like a generalist naman in product. So, ayun. Galing, Lalim. Galing eh. Kung makikita mo, Pap, sa akin, although nakafocus siya sa mga designs, product design, pero still, may shifting na nangyayari. Diba? Ganun siya eh. Kasi... And I feel, before you continue, I feel like kung ako yung hiring manager, I would want someone na mas diverse na ganun eh. Kasi parang, alam ko na hindi lang to design, alam niya rin to, etc. So, alam ko may input din siya on that. Galing naman. Kasi ako dati sa IT, feeling ko kailangan magaling ka di ba sabi ko, di ba, na meron pa sa college, sa school namin, ewan ko sa iba, yun yung spectrum na kailangan marunong ka social spectrum na kailangan marunong ka magaling ka, mag-code, mag-program. Pag hindi ka marunong, hindi ka magaling, bobo ka. Ganon talaga. As in, sa school namin, ewan ko sa ibang school no? Sa school namin, specific pa sa batch namin, ayan, baka sabihin nila, hindi na yun, generalize sinasabi mo. Sa batch namin, ganon, no? Hindi naman eksaktong parang bobo ka, pero yung mahina ka, parang ganon, ay, mahina to, wala naman to, school vocal naman to eh. Ganon yung term na, sa amin, grabe, ang hirap mag-disclaimer para lang walang ma-offend, no? Pwede ba? Pwede ba kung kapitan nyo na yung kwento ko? Huwag nyo na hanapan ng butas. Anyway, so ganon, no? Kaya that time, nati-discourage din ako eh. Hindi iniisip ko na sabi, grabe naman to pala din. Pero madami kayong IT, madami din kayong programming courses noon, di ba? When you say marami, like iba-ibang language? Hindi, like, as in,
tuloy-tuloy siya every year? Oo naman. So, lahat naman yun, obviously, naipasa ko yun. So, ang inaano ko lang siya doon, na-surprise ako na ganun pala yung IT. Na-realize ko nga siya after na Ay, mga mag-4th year ako, ganun na. Ay, may a designer. May designer lang pala. May na pwede palang ganun na. Ay, programmer. Tapos hinanap ko yung sarili ko, ay, wala pa rin Parang gano'n sige, mag-print na ako. So, gano'n na lang ang isip ko. So, tingin ko gano'n din sa design. Na parang, it doesn't mean na magaling ka sa mga color combination, di ba, ganyan. May idagod pang... Di ba, na, for example, sasabihin na, bakit naman ganyan yung poster mo? Product designer yan Di ba magpagawa ka sa ganitong artist, di ba? Ganun siya. Pero malawak, kumbaga. Kasi na-try ko na rin sa ibang project before. Gumawa ako ng graphic designer. Kasi magaling to Galing to mag-design Pagkita ko, naliligaw ako Saan ako punta? Pero disclaimer lang, no? Magaling din mag-design ng graphic design si Quicks. Yeah. Just want to make that clear. Just saying, hindi ko naman sinasabi na hindi ka magaling or what. Pero kumbaga, mas may expert sa field na yan if in case kailangan. Di pa yata natin nabanggit na siya yung gumagawa ng thumbnails. Yes. Pag nakita nyo, maganda yung thumbnail, for sure. Siya na yun. Pagka parang 3 minutes to ginawa alam niya na kung sino yung gumawa. Ayun. Busy siya okay naman si JD. Hoy. Okay naman siya mag-design. Okay na lang. Joke lang. Magreklamo ko, kaya sa ako gumawa. Ang ganda, pre, Gusto nyo, gawin mo nga yan. Ay, hindi, maganda nga talaga. Hindi. Sige, punta tayo sa iyo. Ikaw, in terms of shifting, parang hindi lang kabilang bakod, parang sa kabilang taon ka pumunta parang gano'n Kwento mo naman, bakit gano'n? Sige, siguro, total, masarap yung pagkain, Nagkakakwenta na tayo. Masarap magkwentuhan. So, kwento ko lang ng mabilis yung backstory noon. Kasi wala naman kami sa buhay that time Kumbaga, dumating yung point hindi ako halos makakapag-college Cue sad music. Dali. Hanggang sa dulo. Bakit yun yung song choice mo? Yun yung naalala ko December Avenue yung song choice. Yun yung naalala ko So, kailangan ko siya kantahin kasi parang love siya, di ba? Hindi ako makakapag-college that time. Kinakausap na ako nila Erman. Ito tanda-tanda ko yung feeling na akala ko lumabas lang kami. Actually, yung labas pa namin, hindi naman talaga labas. Parang nag-grocery kami. Pure gold. After nun, kumakain kami. Latsa pizza, paborito ko yun. Masarap, di sa gilid. Masarap talaga. Masarap talaga. Yung dough nun. Melt in your mouth. Minsan lang nakatry ako ng, medium rare pa to, te, balik mo. Parang namuti yung dila ko sa Anyway, masarap yun. Love you guys. And I love you. Sponsor rin ako. Ayan, so, kain kami noon. Tapos, around 2 p.m. noon, gano'n yung vibe. Tapos, hindi ko alam, ini-explain na pala sa akin, hindi ako magka-college. Yung ganong level na, ang ganda nun parang hindi ko akalain yun yung ikaw mismo na, hindi ako magka-college. Parang sinasabi na papadala na lang sa probinsya. Kung sakali, mas may chance ako magpag-aral doon kasi mura yung college doon, yung tuition, gano'n. Tapos, parang, yun, After a while, biglang, hindi ko alam kung paano natapos yung usapan, pero lumabas doon na, kasi, okay, mabilis lang din ulit na context siguro, dahil na-discourage sila, dahil hindi naman ako nag-summer class or umulit ng subject ng high school, pero hindi ganun katataas yung grades ko. At to the point, may 74 ako ng values. Ganong level. So hindi GMRC. Values education. High school. So ganong level ako nung high school. However, yun nga, kapag college. So parang, siguro, tight sa budget, natatakot sila mag-take ng chance na tight yung budget. Tapos tingin mo naman, paaralin mo ba yan? Baka ganun yung usapan nila Paaralin mo ba yan? 70 mo rin yung budget. Nagkakanunan siguro sila. Yan mo na. So yan siguro. Kaya parang naintindihan ko, hindi ako makakontra. Kaya at that time, sabi ko lang, promise hindi ako babagsak. Hindi ko ma-recall kung, kasi ganun pala pagka
medyo hindi maganda yung balita, parang dumadaan lang, tapos nakakalimutan mo na yung context na lang nakukuha mo. Alam mo, hindi mo na nakukuha yung, nare-recall yung words nila. Pero naalala ko na hindi ka lang pag-aaralin. Kaya sabi ko lang, nangako ko na hindi ako babagsak. Fast forward, hindi talaga ako bumagsak. Pero during nung college ko, yun yung sinasabi ko na it takes courage eh. Wala ako nun. Kasi sa tinake ko is IT. Yeah, sa tech, di ba? Pero naisip ko, hindi ko gusto to. Anong gusto mo nun, Dad? Dahil hindi ako na-expose sa entrep na mga, ewan ko, existing na ba yun nung batch natin? Feeling ko, oo. Pero dahil sa school namin, I mean, hindi ko dinidiskwento yung school namin. Pero kumbaga, yun lang talaga in-offers nila. Ang papasok sa akin, feeling ko management. Yun sana. Hindi ko kaya kasi baka uminto ka na lang. Baka ganunin ako eh. So ang mindset ko, tatapusin ko to. Pupursue ko yung career na gusto ko. Yun yung paniniwala ko. Yun lang ginawa ko. So tapos, after nun, yun nga, dahil 15 years old ako nag-college eh. Nakagraduate ako 19. Nag-apply ka 19 years old. Hindi mo alam rin kung anong trabaho ang pwede mo. So yun. Ano yung trabaho mo? Una kong trabaho is sa customer service. No, sa tech customer service. So, more on parang technical pero assist ka sa mga customers na mga ganun. Hindi ko masabi na in-depth sa tech, na sa IT kasi pwede siya matutunan ng hindi IT, ganun. Well, nahirapan ako mag-disclaimer eh. Sasabihin, Lord naman, natututunan. Pwede ba? Nahirapan ako. Pero ang point ko, interesado naman, matutunan. Hindi. Ang point ko is, hindi siya naturally aligned dun sa syllabus or what, diba? Pero matutunan siya. Pero ang napansin ko dun, Pops, dahil customer service, yun yung strength ko. Nakipag-usap sa tao, humarap sa tao, kahit anong galit nila. Hindi ko sinasabing kaya ko pakalmahin lahat, pero kaya kong pakalmahin karamihan. Pag hindi ka man kumalma, nare-resolve ko yung problem na nakakapag-isip ako kahit galit ka. Yung iba kasi, hindi na kaya eh. Diba? Tumitiglop na agad. Ako na to, ayoko na, gano'n. So, ko yun. Hanggang, ang problem sa ganun kasi, sa BPO, di ba? 24/7 eh. So, yun ang inayawan ko. Yung hindi 24/7 na BPO, di ba? Kasi may 24/7 na BPO. No, I mean yung schedule. So dahil shifting siya, hindi ko kaya. Kasi ako po isa akong malikot na tao. Nakita naman sa previous episodes natin. Member na ako ng Dragon Boat before. Doon pa lang. So nasasagi yung mga activities ko. Parang feeling ko ito na nga lang nakapagtanggal ng stress ko. Kung mawawala pa to, mahirapan ako. So naghanap ako ng kahit same lang na line noon. Pero, fixed schedule. Yes. And then, may kaklase ako ng college. Kinontak ako. No? Hindi ko na kunento kasi baka sabihin nila, akala ko ba first job mo yung 9,000? Hindi. Yun yung first job ko, pero tumalo na ako dito sa talagang nagtagal ako na. Gets. Ayun, so, nung napunta na ako yun, in-invite ako ng kaibigan ko, kabatch ko rin siya nung college. Doon tayo na nagkita. Yung open house ng startup na company na yun, di ba? Na parang open house yun na lahat ng mga gustong departments, hiwa-hiwalay. Tapos parang, punta ka lang doon sa kasi sobrang kailangan nila ng tao that time. I'm not sure nakapag-raise ba ng funds or profit. Hindi ko alam eh. Basta gano'n, no? Pero kumbaga, kailangan nila ng tao. Yeah. So nandun, nagkita kami ni JD doon. Hindi pa kami magkakilala. Pero pares tayo ng unang tao. Pinuntahan. Yun. Ngayon, padaliin natin yung kwento. Doon ako na-expose sa tech. Gets. Doon ko na-realize yung tinuturo ng college. Kasi ang problem sa amin, sa in general, ewan ko sa iba lang sa traditional school, tuturuan ka. Pero kulang sa... Ang nito sorry. Sarap yan, sarap. Kasi ang hang Kulang sa alignment sa industry. So, ganun yung nangyayari. Doon ko natutunan lahat yun. May QA pala, may programmer pala. Walang PM. Ano yung PM? Ito pa. Mag-hire tayo ng product. Ano yung product? Sino yung product? Ikaw na yun. Dumating ka na. So, siya yung product na. So, doon ako na-expose. Kaya, nung time na yun,
wala pa rin din ako masyado interest kasi feeling ko dahil nandun yung strength ko, sobrang natural ko sa ginagawa ko. Hindi dahil comfort zone, iba naman din yun. Pero kumbaga, mas may opportunity ako mag-excel dito, makakuha ng bigger career, di ba? Or syempre tumasahod, di ba? Feeling ko kaya ko. Kaya nag-stick ako doon. Pero nung nakikita ko na yung advantages ng nasa tech ka, can work from home, di ba? Number 1. Tapos, yung pantay na playing field sa lahat. Kasi, may internet ka, may mag-output ka, good. Wala tayong pag-usapan, di ba? Kaya parang sabi ko kanina, tinatanong ko, ano yung trigger point niya? Ikaw yung sahod. Kasi sa akin, masabi ko, hindi lang siya lagi, hindi lang siya, kumbaga, sabihin natin ng pangailangan, parang yun yung nagkakapag-trigger. Example, kay Quicks, ba't siya pinili niya yung career path na yun? Kasi pangailangan ng mentorship. Diba? So, hindi naman pangailangan financially. Doon lang sa akin mismo, sa situation na parang sabi ko, mas kailangan ko ng pera. So, nag-try ako. Dumating din ako sa, ewan ko, kung dumaan ka dito, sa quarter life crisis Yun yung time na parang tumatanda ako sila, ang ganda na ng work. Doon ako nag-start mag-deactivate ng Facebook. Kasi sinasabi nila, don't stop comparing yourself. BS yun, Paps, hindi mo mapipigilan yun. Ewan ko, sige, ikaw, never mo ba kinampare sa Never kong pinapare. Perfect! Perfect! Sobrang firm niya, no? Never. Never. Sabay, bakit natapos mo yung 1 hour? Ba't sa buwan ganun? Kahit hindi mo compare sarili mo, may mga lalabas na mga contents na 18 years old, milyonaryo. Di ba? Hard work lang, sipag lang. Oh, wow. Ganun ba? Sipag okay. Wala ba lang konting formula, no? So, anyway, yun yung solution ko. Shift ka na. So, nag-focus ako. Sinasabi ko nga, hindi, ang hirap kasi nung nandun ako sa situation na yun, iniisip mo na, ito yung masakit na part parang alam mo na, hindi naman ako mahina may kakayanan ako Ba't ganito ako? Ba't parang, di ba, I can do more. Kailangan ko lang ng opportunity, di ba? Pero hindi mo rin alam, ano yung door na kailangan mong pasukin. At sino yung magbibigay sa'yo noon. So, ang nangyari, kung shift talaga, literal ako nag-shift ng career talaga, time to time. Napunta ako sa pagbebenta ng stocks. Sabi ko nga, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Natural ako doon. Kumikita ako in one day. Kaya kong mag-close ng 2 sales, minimum. Per sale, 2,000 pesos. 2 weeks lang ako tumagal kasi hindi ko kaya yung environment, hindi ko kaya yung pressure na magbebenta ka. Nag-train kami ng 2 weeks para i-train ka doon sa paano yung sa stocks. After 2 weeks, sasalang ka. Yung iba parang yung pursuit of happiness, parang ganoon diba? Ewan ko Pero yung nandun, alam ko na yung movie. Hindi alam yung movie kasi gaganunin ako. Hindi mo naman alam yung movie, bro. Oo. Hanggang dahil kakashift ko ng career, bumaba yung moral ko sa sarili ko. Na parang feeling ko, wala yata akong nararating. Kasi sasabihan ka pa nanay mo, resign ka na naman. Ang record ko, within 1 year, naka 8 companies ako. Shortest is 1 week. Hindi, gusto ko sana kasi medyo na rin yung sa usapan. No? Looking at yourself. No? Parang give it like kung nagsisimula ka pa lang in terms of career shift. What advice would you give yourself? And then I'll ask your younger self. Your younger self. Siguro sa akin, overall, ulitin ko ba? Maaari ulitin ko pa rin yung pag-shift ng career. Pero hanggang sa level lang na dapat may natututunan ka. Hindi na dapat kung ang motivation mo is wala na dun sa talagang gusto mo mangyari sa sarili mo, mali na motivation yun. Kasi, example, shift rin ako ng career dahil mas malaki kita dito. Pero hindi pa rin yung gusto ko. Diba? Hinahanap ko lang yung talagang gusto ko. Paano mo ma-figure out? Feeling ko naman pag napunta ka doon, masabi mo, okay na ako dito. Gusto ko na to. Diba? Yeah. How about you, Mats? In terms of parang sa career shifting na nag-shift ka, what would you tell your
younger self na naghahanap pa lang. na, yun, na lost pa. Parang ganun. Ako, siguro, kung if I had to, or kung may chance ako na mag-do-over, ano yung gagawin ko differently? Siguro, sa college, join more student orgs. Kasi yun yung hindi ko ginawa ng first year ako. So, sobrang lito rin ako eh. Kasi I think, sa mga colleges or sa mga universities, kung may mga student orgs sila or parang active yung mga student organizations, sobrang laki ng tulong niya. Kung hindi mo pa alam yung gagawin mo, or kung hindi mo alam yung gusto mo sa buhay, sobrang laking tulong niya na ma-explore yung sarili mo kung ano ba talagang gusto mo. Kasi, for example, sa Ateneo, parang, kunwari, ako, IT entrepreneurship student, pero, pwede ako maging member ng theater club. Kahit sobrang layo, di ba? Kasi, maraming mga students na parang, baka napipilitan lang. For example, napipilitan na kunin yung course na yun, di ba? Pero, with those orgs, with the presence of those orgs, na-explore nila yung sarili nila na parang, parang may outlet ako. Yes. Parang pwede kong gawin yung gusto ko talaga. So, I think yun yung hindi ko nagawa nung first year ako. So, ako yun yung i-recommend ko kung may mga student orgs. Tsaka siguro, expose mo lang sarili mo. Expose mo lang sarili mo, tsaka siguro yung yung networking. Sobrang importante ng networking na kahit introvert ka. Networking sa tao to hindi yung sa tao. Importante din yan As in meeting people, Sobrang importante niya. Sobrang dami mong makukuhang opportunities. Agree. No? Sobrang dami makikilalang tao. So, and yun din, ma-explore mo rin sarili mo kasi katulad ko, na parang na-impluwensyahan lang naman ako eh. Pero turns out na, gusto ko rin pala yung na-recommenda sa akin. Right. So, yun, networking, tapos student orgs, kung nasa college kayo, yun talaga. Diinan ko lang yun, yung networking. Totoo yun na kailangan, it doesn't mean naman na nagne-networking ka, kumbaga pakikipagkapwa tao lang talaga siya literally. Hindi mo naman kailangan, may agenda ka na kagad. Kaibigan ko to. So, exactly rin, hindi rin naman parang, yaman to ano yung makukuha ko dito sa tao investor to, ganun, diba? Hindi. So, explore mo lang ano yung, minsan, makikilala mo siya, after 10 years, magkukontak kayo, doon pa lang magbe-benefit yung isa't isa sa inyo, di ba? Na yun, di ba? Yeah, good. Tama, hindi kailangan na may agenda. Na parang, basta kaibiganin mo lahat ng tao. Yun lang. I mean, yung pakitunguan. Pakitunguan mo. About ikaw, Quix? For me, what I would say to my younger self, I think be more interesting. Hindi naman sa hindi ako interesting ngayon. Super interesting si Quix. Hindi, kasi nung ako kasi, I would jump jobs or I would jump internships as soon as they are over and parang, tuloy-tuloy lang yung hustle and ganyan. To the point na parang yun na yung ginawa kong buhay ko. If it's not ACADS, it's, internships and work and, learning everything, ganyan. As good as that is and as good as that made me for my own career, I think ang regrets ko now and something that I wish I would have done better before was to actually be more healthy. Parang, yun nga, parang sabi nga niya, like, I don't have to only be a designer or someone in product. I could also be someone, I don't know, sporty or in theaters, gano'n. You feel, parang, I feel like, if ginawa ko yun, kung hindi lang ako masyadong takot about kung ano ako magiging after college, siguro mas na-enjoy ko yung college life ko na meron talagang time for play, there's really time for enjoying, food. There's a time for everything. Parang giving time for everything. And kung meron kang interest, let's say, in, painting or volleyball, parang itry mo lang, parang meron kang experience and you don't end up looking back at your past self and thinking na, sana ginawa ko yan, And imagine if nagawa ko yun, siguro I would have felt more of an interesting person, less insecure, less focused about my career, ganyan. And parang, parang na-build ko na ba yung discipline na
yung iniisip ko, hindi lang sarili ko, hindi lang yung career ko, but also yung health ko ba, you feel. Yes. So it's like you don't have to be just one thing all your life. If you're going to jump careers or anything, try not to forget yourself in the moment. Hindi yung career lang, no? Yung self din kasi. Ganda na. Yeah. Ako naman, I guess, in relation din sa mga sinabi niyo, I would go for orgs as well. So, sobrang walang barbarian yung tawag sa amin sa ganun eh. Na wala kang org, wala kang frat. I would have done those things kasi exposure nga, it's networking. Tapos yung ano din yung mali ko kasi before, pag nag-jump ako na from employee to I want to start my own business, kailangan mag-resign ako. Kaya parang purist, may pagiging hopeless romantic pa. As opposed na sobrang dali pala. Na, gawin mo muna yung business mo on the side habang may pinagkukunan ka pa rin ng pera. Practical. Practical like that. Sobrang daming na... Kasi nauso yung yung mga kwento na wala siyang nakakain, nasa ano lang. Tsaka yung parang dapat plan A lang, wala kang plan B. Patay na siya. Diba? So yun parang sayang, ang daming nasayang na mental space and mental na energy into trying to make ends meet while doing this as opposed to nakakapag-risk ako more na yun kasi may stable job ako on the side So sobrang daming nasayang. Sa akin, Paps, siguro to add lang din doon, no? Yun din, parang kailangan yung makatotohanan para mo, 'di ba? Yung ang mali kasi ng tao, for example, mag-shift kayo sa business. Dahil ang una nilang inisip is yung puhunan. Pera, ganito, ganyan. Ang problem kasi doon, ang hindi matatawaran talaga minsan, yung sipag tsaka yung oras na i-invest mo doon. 'Di ba? Minsan kailangan naman talaga oras. Oras lang buhos mo dito habang full-time job kayo. Ganun, okay. Ngayon, ang ma-advise ko naman din dyan, siguro ito yung pinaka-effective, yung kung saan ka nag-shift ng career, ibigay mo yung best mo. Kahit yung 1 week lang ako nag-stay, masabi ko, ibigay ko yung best. Yung best ko. Be the best. Galingan mo lang lagi para pag natagpuan mo na yung opportunity na yun, may sapat ka na kakayanan, may sapat ka na. Are you saying na pagka nag-shift ka ng careers, dapat palaging Todo! At dahil po doon, that's the episode for today. Yes! Pero what about you? Diba yung mga viewers natin? Ano yung Share career nyo, shift stories nyo? May mga career shifters ba dito? Comment down below, diba? Share nyo. Yung career shifter, iba pa yung job hopper So pag-usapan natin next time job hopping. Sa episode pa. Pag-usapan natin job hopping. Career shift to, job hopping yan Sige. Pero yun lang, sana ma-enjoy nila itong episode na to. No? Ako, ang dami ko natutunan sa inyo guys. Thank you. And, basta career? Todo. Dapat. Todo. Thank you. So yun lang. Next episode ulit. Sana na-miss nyo to. Sana abangan nyo ulit din yung susunod. Thank you everyone. See you next time, guys. Bye-bye. Sabihin nyo pa, babalik ako. Char.